At kaya't magbuni ang lahat, pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Ezekiel Moreno sa iyong sambayanan upang mapakainin ng iyong mga tupa sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at pagmasdan at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na yun, dumating sa Opra ang anghel ng Panginoon at naupo sa ilalim ng puno ng insina ni Joas, na kabilang sa lipi ni Abisag. Si Hijon, na anak ni Joas, ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik at baka siya makita ng mga Madyanita. Nilapitan siya ng anghel ng Panginoon at sinabi sa kanya, "Sumasa iyo ang Panginoon, matapang na bayani." Sumagot si Hijon, "Bakit ganito ang pamumuhay namin kung sumasa amin ang Panginoon? Bakit wala siyang ginagawang kababalaghan ngayon tulad noong ialis niya sa Ehipto ang aming mga ninuno? Ayon na rin sa kwento nila sa amin. Kami pinabayaan na ng Panginoon, kung hindi, ay bakit natitiis niya kaming pahirapan ng mga Madyanitang ito?" Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel." Sumagot si Hijon, "Paano ko may liligtas ang Israel? Ang aming sambahayan ang pinakamaliit sa lipi ni Manases at ako naman ang pinakamahina sa amin." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "May liligtas mo ang Israel pagkatutulungan kita. Lulupigin mo ang mga Midyanitang ito na para ka lang pumatay ng isang tao." Sumagot si Hijon, "Kung ako, Panginoon,
ay talagang kalugod-lugod sa inyo. Bigyan ninyo ako ng palatandaan kayo nga ang nag-uutos sa akin. Huwag muna kayong umalis at hainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ng Panginoon. Lumakad na nga si Gideon, nagluto siya ng isang batang kambing at isang takal na harinang walang libadura. Pagkaluto, inilagay niya ito sa basket at naglagay ng sabaw sa isang palayok. Inihay niya ito sa anghel ng Panginoon sa ilalim ng punong insina. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong iyan ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, busan mo ng sabaw. Gayon nga ang ginawa ni Gideon. Ang pagkain ay sinaling ng anghel sa pamamagitan ng tungkod. Nagkaroon ng apoy at nasunog ang handog at biglang nawala ang anghel. Noon naniwala si Gideon na ang anghel nga ng Panginoon ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at nanginginig na nagsalita, Diyos ko, nakita ko ng mukhaan ang anghel ng Panginoon. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang matakot, hindi ka maaano. Si Gideon ay nagtayo ng isang altar na tinawag niyang ang Panginoon ay kapayapaan. Panginoon, Salom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ng sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap papabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan nila si Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan po namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sinumang magtiis at iwan ng tahanan, mga kapatid at lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasangdaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauna ang magiging huli, at maraming huli ang magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang makita sa Ebanghelyo natin bilang karugtong ho ng Ebanghelyo kahapon. No kahapon po ang Ebanghelyo, may isang lalaki na lumapit kay Jesus at tinanong niya, "Paano ko po makakamit ang buhay na walang hanggan?" At ang sagot ni Jesus sa kanya, "Sundin mo ang mga utos." At sinabi ng lalaki, "Sinunod ko po ito mula nang ako'y pagkabata." At sinabi ni Jesus, "Isang bagay na lang ang kulang. Ibenta mo ang iyong ari-arian, bigay sa mahihirap, at sumunod sa akin." At yung lalaking ito ay umalis ng malungkot sapagkat siya'y mayaman. Kaya sa Ebanghelyo natin, sinasabi ngayon ni Jesus, mahirap makapasok ang isang tao na maraming pinangahawakan para sumunod sa Diyos. Kaya minsan, maganda, ano yung mga tinuturing natin na mga kayamanan? No? Ano yung mga maahalaga sa atin? Ano yung mga pinahahalagahan natin? No, kasi di ba kung nasa ng puso natin, naroon ang yaman at kayamanan natin. Minsan kasi pwedeng maging balakid natin na tinuturing natin na yaman o kayamanan natin yung pagiging mapagmataas natin. Gusto natin tayo yung mas ibabaw sa iba, tayo yung mas magaling, at pag tayo ay tilay pinuna sa tilay pagkakamali, tinuturo natin ang ibang tao. Lagi natin sinisisi yung ibang tao, siya kasi. Pwede kasi na tinitignan natin na yaman ko ay yung ako ay magkaroon ng good image. Mabait ang tingin sa akin ng iba, magaling ang tingin sa akin ng iba. Pero yung ganun kasing pag-iisip, may tinatakpan siya na kahinaan na ayaw niyang makita. Kaya mas gusto niya, magaling siya sa harap ng ibang tao. Pero ito ba ang daan na nais sa atin ng Panginoon? No? Ito ba yung daan na nais para sa atin ni Jesus? Sinasabi niya sa atin sa Ebanghelyo, na mas madaling makapasok pa ang kamelyo kaysa isang tao na mayaman. Hindi, minsan may yabang din. Hindi lang mayaman, minsan baka yung tao ay may yabang din. Na mataas ang tingin niya sa sarili niya, na ayaw niyang bitawan ang pinangahawakan niya.
para mas makasunod sa Diyos. Minsan, baka pwedeng tignan natin yung mga pinangahawakan natin, yung pagmamataas natin. Baka yung ayaw nating bitawan, yung imahe natin na hindi ka nagkakamali. Baka ayaw nating bitawan yung pagiging mapagmataas natin sa kapwa natin. Baka yun yung kailangan nating bitawan para mas makasunod sa Diyos. Hindi lang yung material na bagay eh. Baka kasi minsan, pwede yung disposisyon din ng puso natin. Disposisyon ng puso natin na nagiging mapagmataas na tayo. Pero sinasabi ni Jesus, ang nais sumunod sa Kanya, nais sumunod kay Jesus, sinasabi niya, limutin ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang krus at sumunod sa Kanya. Kaya ang tao na nais sumunod sa Diyos, handang limutin ang kanyang sarili. Kaya sinasabi ni Pedro, Panginoon, iniwan na po namin ang lahat. Sumunod kami sa iyo. At sana, ito din ang pwede nating sabihin kay Jesus. Panginoon, bibitawan ko ang pagmamataas ko. Panginoon, bibitawan ko ang kayabangan ko. Panginoon, bibitawan ko ang lahat ng ng umaharang sa akin para mas makasunod sa iyo at sa iyong mga utos. Bibitawan ko at susundan kita. At sana katulad ni Pedro, ito din yung masabi natin, I'm willing to let go of all my pride, that good image that I want, everything that holds me back from following you and following your commandments. Ito sana ang naisin natin. Ito sana ang dasal natin bilang mga Kristiyano na natitipon tayo ngayon sa pagdiriwang ng Eucharistia ngayon. Hilingin natin sa Panginoon na tulungan niya tayo na mas makasunod sa Kanya, bitawan ang mga tilay kayamanan na tinuturing natin at makita si Jesus, ang ating tunay na yaman at kayamanan. Bumitaw sa mga ito, kumapit kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglaban ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Ang ating itugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay saksi sa halagan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian.
Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus, siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ezekiel Moreno ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong ulirana at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mapagmahal ang tinanggap naming banal na pakikinabang, ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Ezequiel Moreno ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makakamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod. Masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.